Noong 1994, sa kasagsagan ng tinatawag na economic bubble sa Japan, isang malamig na insidente ang yumanig sa katahimikan ng isang 14 na palapag na marangyang gusali sa distrito ng Katsushika, Tokyo. Sa hanay ng mga kilalang residente roon, ang pamilya ng 50 anyos na si Masao Matsuda ang naging sentro ng isang misteryosong trahedya na umakit ng pansin ng publiko. Sa simula, nagdulot ito ng matinding pagkalito. Ngunit nang mabunyag ang katotohanan, marami ang napabuntong hininga at nakaramdam ng panghihinayang. Sa larangan ng musika sa Japan noong dekada 90, kilalang pangalan si Masao Matsuda. Isa siyang iginagalang na senior executive sa Sony Music Division kung saan hindi lamang mataas ang kanyang kita kundi hawak din niya ang malaking kapangyarihan sa industriya ng aliwan. Ngunit sa edad na 47, sa rurok ng kanyang karera, nagulat ang lahat nang bigla siyang magbitiw upang sundan ang matagal na niyang pangarap, ang magtayo ng isang sariling classical music recording studio. Alam ng sino mang nagtayo ng negosyo na may hirap at hindi palaging matatag ang pinansyal na kalagayan ng maliit na kumpanya, lalo na kung ikukumpara sa pagiging empleyado. Ang desisyong ito ay hindi lamang nagmarka ng bagong yugto sa buhay ni Masao, kundi nagsilbi ring simula ng isang serye ng malulungkot na pangyayari na walang sino man ang nakahula. Dumating ang ika-12 ng Nobyembre taong 1994. Dahil hindi makontak ang kapatid at pamilya nito, nagpasya ang kapatid ni Masao na personal silang puntahan sa kanilang apartment. Paulit-ulit siyang kumatok, ngunit walang sumagot. Sa una, inisip niya lamang na baka abala ang pamilya sa trabaho o kaya'y kumain sa labas, kaya't hindi niya ito pinansin. Ngunit pagsapit ng ika-14 ng Nobyembre, 2 araw na wala ng balita mula sa pamilya ni Masao, nagsimula na siyang kabahan at nakaramdam ng kakaiba. Bandang 1:30 ng hapon, nagdesisyon siyang tawagan ng building manager at ipakausap na buksan ang apartment upang silipin ang kalagayan ng pamilya. Hindi nila inaasahan ang bumungad. Sa pagbukas ng pinto at pagpasok sa sala, agad silang sinalubong ng matinding amoy na hindi na kayang tiisin, kaya napilitan silang lumabas. Doon nila napagtanto na may seryosong nangyari kaya't agad nilang ipinatawag ang mga pulis. Pagdating ng mga investigador, isang nakapanlulumong tanawin ang kanilang natuklasan. Sa silid tulugan sa kanan ng pasukan, natagpuan ang katawan ni Minako, asawa ni Masao. Sa isa pang kwarto kung saan may ilaw pang nakasindi, natagpuan din ang 23 anyos nilang anak na si Nezumi. Subalit kapansin-pansin na wala si Masao saan man sa loob ng unit. Ayon sa resulta ng autopsy, parehong nasawi ang mag-ina dahil sa pagkasakal at may mga marka sa leeg nila na nagpapatunay dito. Ngunit kakaiba dahil wala ni bakas ng pagtutol o paglaban sa kanilang mga katawan na tila ba tinanggap na lamang nila ang kanilang sinapit. Isa pa sa mga hamon ng pulisya noon ay ang limitadong teknolohiya ng forensic kaya't hindi matukoy ang eksaktong oras ng kanilang pagkamatay. Base lamang sa antas ng pagkabulok ng mga katawan, tinansya ng mga eksperto na naganap ang insidente sa pagitan ng ika-10 ng Nobyembre hanggang ika-13, isang malawak na saklaw ng oras na lalong nagpahirap sa investigasyon. Habang patuloy na nahihirapan ang mga otoridad na makahanap ng matibay na ebidensya, isang nakakatandang kapitbahay ang nagbigay ng napakahalagang impormasyon. Ayon sa matanda, bandang 7:00 ng umaga ng ika-10 ng Nobyembre, nakarinig siya ng sigaw ng isang babae mula sa unit ng pamilya Matsuda. Unti-unti raw humina ang tinig hanggang sa tuluyang tumahimik. Gayunpaman, hindi siya nakialam o nagsumbong agad dahil sa takot na madamay ang sarili at magdulot ng abala sa iba. Dagdag pa niya, bukod sa sigaw na iyon ay wala na siyang napansing kakaibang kilos o pangyayari sa kanilang paligid. Ang kanyang pahayag ay nakatulong para paliitin ang oras ng pagkakaganap ng insidente na malamang ay nangyari noong umaga ng ika-10 ng Nobyembre. Bukod pa rito, ipinahiwatig ng kanyang salaysay na walang senyalis ng sapilitang pagpasok mula sa labas. Dahil wala ring nakitang bakas ng paglaban sa katawan ng mga biktima,
Nakapagbigay ito sa mga investigador ng ideya na posibleng ang salarin ay isang taong malapit o pamilyar sa kanila. Sa puntong iyon, 2 sa 3 miyembro ng pamilya ang pumanaw at ang tanging nawawala ay si Masaw. Kaya't lumutang ang malaking tanong, siya ba ang may kagagawan ng lahat ng ito? Sa pag-usad ng investigasyon, natuklasan ng mga pulis ang isang posibleng motibo. Upang mapanatili ang operasyon ng kanyang recording studio, umutang si Masaw ng 28 million yen mula sa isang kumpanyang pinansyal. Mayroon siyang nakatakdang bayaran na 7 million yen sa malapit na panahon. Ang bigat ng ganitong responsibilidad ay maaaring nagdulot ng matinding presyon kay Masaw, dahilan para mawalan siya ng kontrol, gawin ang krimen at pagkatapos ay tumakas upang takasan ang pananagutan. Ngunit ang teoryang ito ay nagdulot ng pagtatalo sa hanay ng mga investigador dahil marami ang naniniwala na hindi ganoong kasimple ang kaso. Sa masusing pagsusuri, ilang punto ang nagpahina sa ideyang ito. Una, hindi naman lumitaw na desperado ang kalagayang pinansyal ni Masaw. Sa katunayan, maayos at matatag pa ito. May ebidensya na ang kanyang recording studio ay nagrerenta ng 2 malalaking espasyo malapit sa Yurakucho Station na may buwanang bayad na 240,000 yen. Sa kabila ng bigat ng halagang ito noong panahon ng economic bubble, hindi kailanman naantala si Masaw sa pagbabayad. Bukod pa rito, may Mercedes-Benz siya at 2 linggo bago ang insidente, nagbakasyon pa siya kasama ang kanyang pamilya. Sa bakasyong iyon, tumuloy sila sa pinakamagarang hotel sa lugar, kumain sa mamahaling kainan, at nanood pa ng mga pagtatanghal ng kabuki. Lahat ng detalyeng ito ay nagpapakita na hindi siya nahihirapan sa pera. Kaya naman lumitaw ang isa pang tanong, kung hindi nga siya gipit, bakit niya kailangang mangutang? Sa investigasyon, lumabas na may nakagawian si Masaw na mangutang upang mapanatiling maayos ang cash flow ng negosyo. Mahigit 1 taon bago ang insidente, umutang siya ng ilang milyon yen mula sa mga kaanak at sa loob lamang ng kalahating buwan, nabayaran niya ito ng buo at nagdagdag pa ng 200,000 yen bilang interes. Hindi rin iyon ang unang pagkakataon na nangutang siya at sa lahat ng pagkakataon na ibabalik niya ang pera sa tamang oras. Ang 28 million yen na inutang niya 2 buwan bago ang insidente ay halos kapareho lamang ng dati niyang mga utang, maliban na lamang sa mas malaking halaga. Kung ang motibo ay dahil sa utang, mas makatuwiran sanang isipin na kung hindi niya kayang bayaran ang kanyang pagkakautang, maaaring pumasok sa isip niya ang tapusin ang sariling buhay kaysa saktan ng kanyang asawa at anak. Isa pa, mahirap isipin na itinuturing niyang pabigat ang kanyang pamilya lalo na't ang kanyang asawa na si Minako ay nagmula sa isang mayamang angkan at may mataas na pinag-aralan. Kung kinakailangan, hindi mahirap para sa kanila ang muling manghiram ng pera. Samantala, ang anak nilang si Nezumi ay isang mahusay na estudyante na bago pa man makapagtapos ay inalok na ng trabaho sa isang malaking kumpanya. Masaya pa niyang ibinahagi na kapag nakapagsimula siyang magtrabaho, kikita na siya para makatulong at masuportahan ang pamilya. Kaya naman lalong nagdulot ng pagdududa ang ideyang iyon. Dahil dito, nagsimulang isipin ng ilang pulis na maaaring isa itong planadong pagpatay o kaya'y kaso ng kidnapping for ransom. Sa muling pagsusuri sa bahay ng pamilya Matsuda, napansin nilang nawala ang lahat ng mahalagang gamit, pati na rin ang Mercedes-Benz ng pamilya. Mas nakapagtataka pa, malalaking bahagi ng buhok ni Minako at ni Zumi ang naputol. Nagbigay ito ng panibagong pananaw sa investigasyon. Posibleng pinutol ang kanilang buhok bilang pananakot kay Masaw upang mapilit siyang sumunod sa kagustuhan ng mga kriminal. Maaari ring ginamit ng salarin ang susi ni Masaw para makapasok, gawin ang krimen at magnakaw. Kung pagbabatayan ang mga ebidensya, mas kapanipaniwala ang teoryang ito kaysa sa ideya na si Masaw ay naging desperado sa pera at dahil doon ay nasaktan niya ang sarili niyang pamilya. Gayunpaman, anuman ang teorya, ang pinakamahalagang tanong ay nasaan si Masaw. Sa simula, inisip ng mga investigador na hindi magiging mahirap hanapin siya dahil kasama ring nawawala ang kanyang puting Mercedes-Benz.
Mas madaling matunton ang isang kotse na may partikular na plaka at deskripsyon kumpara sa isang tao. Naisip nilang kapag natagpuan ang kotse, matutuntun din nila si Masaw. Subalit hindi nila inaasahan ang pagiging tuso ng salarin. Sa pagsubaybay sa galaw ng Mercedes, nadiskubre ng pulisya na noong gabi ng ika-10 ng Nobyembre, nakita ang sasakyan malapit sa isang hotel sa Burol ng Chiyoda District. Nang silipin ang tala ng hotel, lumabas na may nakareserbang kwarto sa pangalan ni Masao Matsuda. Kilala si Masao bilang may taas na halos 5'4", maputi ang kutis, karaniwang may suot na salamin na may pilak sa gilid at may pino at disente niyang anyo. Ngunit nang ipakita ng pulisya ang kanyang larawan sa mga tauhan ng hotel, agad nilang kinumpirma na ang taong nag-check-in ng gabing iyon ay hindi siya. Dahil dito, agad na pumasok sa isip ng mga investigador na posibleng kinidnap si Masao. Ngunit halos 1 linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente at tiyak ng malinis ang kwarto kaya wala nang bakas na maaaring makuha. Wala silang nagawa kundi ituloy ang pagsubaybay sa mga tala ng kanyang sasakyan at reserbasyon sa iba pang mga hotel. Sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat, lumabas na nagamit ang pangalan ni Masao sa 3 iba pang hotel. Ang OG Hotel sa Shimoda City sa Shizuoka Prefecture, isa pang OG Hotel sa Hokani City, at Fujika Hotel sa Yamanashi Prefecture. Sa 2 sa 3 hotel na ito, kinumpirma ng mga staff na ang nagrehistro ay hindi si Masao, habang ang isa namang hotel ay nagsabing hindi sila tiyak. Dito na nagsimulang kabahan at magduda ng husto ang mga investigador. Batay sa kanilang karanasan, tinaya ng mga pulis ang 2 posibilidad. Una, maaaring kinuha ng salarin ang pera ni Masao at ginamit ang kanyang pagkakakilanlan upang mag-book ng mga silid sa iba't ibang hotel. At sa ganitong sitwasyon, posibleng patay na si Masao. Ikalawa, may posibilidad ding buhay pa siya ngunit mahigpit na binabantayan ng salarin. Ano man ang tama, malinaw na hindi maganda ang sitwasyon ni Masao. Sa wakas, nakahanap ang mga pulis ng bakas ni Masao sa isang hotel sa Nara City. Pagdating pa lamang ng mga investigador at bago pa nila mailahad ang kanilang pakay, may isang taong kahawig ng manager ang kusang lumapit sa kanila. Bakas ang tensyon sa kanyang mukha at nagsabi na buti na lang daw ay dumating ang mga opisyal dahil tila may nangyaring krimen sa kanilang hotel. Dinala sila ng manager sa isang silid at agad na naunawaan ang lahat ng kanyang ibig sabihin. Sa kwartong iyon, may maraming bakas ng dumi sa kama. Bagaman nilinis na ito, hindi pa rin matakpan ang hindi kanais-nais na amoy. Higit pa rito, natagpuan din ang isang asul na kordon na hindi matukoy kung saan nagmula. Ang pinaka nakakabahala para sa mga pulis ay ang katotohanang nakarehistro ang kwartong iyon sa pangalan ni Masao Matsuda. Ang isang normal na tao ay hindi basta-basta gagawa ng ganoong bagay sa loob ng silid ng walang dahilan. Dahil dito, pinaghinalaan ng mga pulis na maaaring ikinulong o isinabit si Masao sa kwartong iyon at bago siya bawian ng buhay ay nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan dahilan upang hindi sinasadyang maglabas ng dumi. Kung tama nga ang hinalang ito, ang susunod na hakbang ng pulisya ay hanapin ang katawan ni Masao. Kapansin-pansin ding tuwing may tala ng reserbasyon sa pangalan ni Masao sa isang hotel, natutuntun din ang kanyang puting Mercedes sa parehong lungsod. Nagpahiwatig ito na ang mismong nagmamaneho ng kotse ay maaaring siya rin ang salarin. Dahil naganap ang insidente sa gitna ng Nara City, kung ililipat ng kriminal ang katawan, tiyak na gagamit ito ng sasakyan. Kaya naman, ang teorya ng mga pulis ay kapag nasubaybayan nila ang Mercedes, matutuntun nila ang tunay na salarin. Batay sa kanilang pagtansya sa konsumo ng gasolina ng sasakyan, lumitaw ang posibilidad na iniwan ang katawan ni Masao sa mismong Nara City. Sapagkat kung dadalhin pa ito ng mas malayo, kailangan munang magpagasolina ang sasakyan na madali sanang matunton. Ngunit ang sumunod na nangyari ay labis na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos ang masusing paghahanap, hindi lamang bigong matagpuan ang katawan ni Masao, kundi maging ang Mercedes ay tila naglaho na parang bula. Sa kabila ng masusing pag-inspeksyon sa bawat gasolinahan sa Nara,
wala silang natagpuang anumang bakas. Ang misteryosong pagkawala na ito ay lalo lamang nagdagdag ng bigat at komplikasyon sa kaso na nagbukas ng panibagong mga tanong para sa investigasyon. Dahil dito, napilitan ang mga pulis na baguhin ang kanilang estratehiya at humanap ng bagong paraan. Nagdesisyon silang balikan ang ugnayan ni Masaw at suriin ang kanyang mga koneksyon. Umaasa silang makakakuha sila ng palatandaan mula sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Subalit, sa halip na makita ang sospek, mas lalo lamang naging komplikado ang kaso. Ang pamilya Matsuda ay maituturing na huwaran. Si Masaw ay ipinanganak sa Matsumoto City sa Nagano Prefecture at tulad ng kanyang asawang si Minako, nagmula sa isang maayos at may kayang pamilya. Pareho silang nag-aral ng music education sa Shinsu University at doon nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Sila ang unang pag-ibig ng isa't isa at matapos ang kasal, lalo lamang tumibay ang kanilang samahan. 2 taon makalipas ang kanilang kasal, nagsimula ang matagumpay na karera ni Masaw nang makapasok siya sa Sony Music Planning Department na naging simula ng kanyang masiglang paglalakbay sa industriya ng produksyon ng musika. Habang dumadami ang gawain ng kanyang asawa, nagpasiya si Minako na bitawan ang kanyang full-time career bilang guro ng musika at mag-part-time piano teacher na lamang. Sa ganitong paraan, nabawasan ang kanyang trabaho at nagkaroon siya ng mas maraming oras para alagaan ang pamilya habang nakatuon naman si Masaw sa kanyang karera. Hindi naman binigo ni Masaw ang sakripisyo ng kanyang asawa. Sa loob ng 15 taon sa Sony, nagkaroon siya ng pagkakataong makatrabaho ang mga taniyag na musikero tulad ni na Herbert von Karajan, isang kilalang Austrian conductor, at Leonard Bernstein, isang American conductor, composer at pianist. Dahil dito, mas lalo pang tumaas ang kanyang pangalan sa mundo ng musika at higit pang gumanda ang kalagayan ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanilang malaking yaman, simple lamang ang kanilang pamumuhay. Hindi mo iisiping mayaman ang pamilya kung titingnan ito mula sa labas. Isa sa mga dahilan nito ay kung paano nila pinalaki ang kanilang anak na si Nizumi. Bata pa lamang ay tinuruan na siyang maging matipid at may malasakit sa kapwa. Sa halip na gastusin ang kanyang baon para sa sarili, ibinibigay niya ito sa UNICEF bilang donasyon. Simple rin ang pananamit ni Nizumi, malayo sa marangyang estilo. Ang ganitong paraan ng pamumuhay ay hindi nagbibigay ng motibo para maging target sila ng mga kriminal. Ngunit habang abala ang mga pulis sa paghahanap ng direksyon para sa kanilang kaso, isang opisyal ang nakatuklas ng nakakagulat na detalye mula sa mga hotel review na may kinalaman sa mga reserbasyong nakapangalan kay Masaw. Sa pagbasa niya nito, tila dumaloy ang malamig na kilabot sa kanyang katawan. Noong 10 ng Nobyembre, mismong gabi ng insidente, lumabas ang isang hotel review na galing umano sa isang hotel sa Chiyoda, Tokyo. Sa unang tingin, karaniwan lang ang nilalaman nito. Ikinuwento ng guest na nanatili siya roon upang matikman ang masasarap na dumpling at tempura sa restaurant ng hotel. Walang kakaiba maliban sa isang bagay na ikinagulat ng lahat. Ang pangalan ng reviewer ay Masaw Matsuda. Agad na nagtaka ang mga investigador dahil malinaw na may taong gumamit sa pangalan ni Masaw upang mag-book ng kwarto. Kinumpirma pa ng staff ng hotel na ang taong nag-check-in ay hindi talaga kamukha ni Masaw. Dahil dito, nagkaroon ng kalituhan. Ayon sa investigasyon, si Masaw ay pinaniniwala ang patay na noon. At kung siya man ay dinukot, maaaring ang mismong dumukot sa kanya ang nagsulat ng review. Ngunit bakit naman siya maglalakas loob na magsulat ng hotel review gamit pa mismo ang pangalan ni Masaw kung ang intensyon niya ay magtago? Kung ang layunin ay mang-asar o hamunin ng pulisya, maaari sanang nagsulat ng mas matinding mensahe ang sino mang gumawa nito. Kaya't unti-unting lumitaw ang posibilidad na hindi kidnapper ang sumulat kundi si Masaw mismo. Kung ganoon, bakit siya nag-iwan ng ganitong review at may nakatagong pahiwatig ba ito? Sa umpisa, inakala rin ng mga pulis na maaaring may clue sa isinulat ni Masaw. Ngunit matapos ang masusing pagsusuri, wala silang nakitang espesyal na impormasyon. Isa pa, noong 1994,
Hindi pa malawak ang paggamit ng internet sa Japan, kaya't bihira ring mapansin ang mga hotel review online. Kung totoong nais ni Masao na magpadala ng senyales ng saklolo, mas epektibo sanang mag-email siya sa mga kaibigan kaysa magsulat sa isang forum na halos walang nakakabasa. Mula rito, iisa lamang ang konklusyon. Si Masao ay hindi kontrolado ng ibang tao. Ngunit kung ganoon, ano ang tunay na kwento sa likod ng kasong ito? Upang makahanap ng sagot, sinundan ng pulisya ang naging biyahe ni Masao. Noong ika-10 ng Nobyembre, nasa Tokyo pa rin siya. Pagsapit ng ika-12 ng Nobyembre, lumipat siya sa Shimuda Town. Pagkatapos ay sa Hokane noong ika-13 at sa paligid ng Mount Fuji sa Shizuoka Prefecture noong ika-14. Sa ika-15 ng Nobyembre, nagtungo naman siya sa isang hotel sa Nara City. Walang malinaw na direksyon ang kanyang ruta. Ngunit matapos pag-isipan, nagpasya ang mga investigador na subukan ang Matsumoto City sa Nagano Prefecture, hometown mismo ni Masao, at inaasahan nilang maaaring doon siya susunod na pupunta. Ngunit bago pa sila makarating, bandang alas 8 ng umaga noong ika-19 ng Nobyembre, nakatanggap ng tawag ang Matsumoto City Police. Isang staff ng hotel ang nakadiskubre ng isang lalaki sa loob ng kwartong nililinis niya. Pagdating ng mga investigador, kinumpirma nilang ang natagpuan ay si Masao Matsuda, ang taong matagal nang hinahanap ng Tokyo Police. Sa ilalim ng katawan ni Masao ay may natagpo ang tape recorder na naglalaman ng isang cassette tape. Nang pakinggan ito ng pulisya, tumagal ng halos 40 minuto at doon nila sa wakas naunawaan ang kabuuan ng kwento. Ikinwento ni Masao sa kanyang sariling boses na sa kabila ng paniniwala ng iba na matagumpay siya, may mga kabiguan siyang hindi alam ng nakapaligid sa kanya. Matagal niyang ipinursige ang kanyang hilig sa Italian classical music at German symphonies at tumanggi siyang sumabay sa uso ng modernong pop music. Dahil dito, unti-unting humina ang kanyang recording studio hanggang sa hindi na nito kayang tustusan ng operasyon. Nang lumala ang sitwasyon, napilitan siyang mangutang ng mahigit 20 million yen na may kasamang lagda ng kanyang asawa at 4 na malalapit na kaibigan bilang garantiya. Ayon sa kanya, kung sana'y nagbago siya ng business strategy, may pag-asa pang makakabangon ang kumpanya at mabayaran ng utang. Ngunit dahil sa matinding pagkahilig niya sa musika nina Mozart at Richard Wagner, patuloy niyang ipinaglaban ang kanyang estilo kahit pahalos hindi na kumikita ang kumpanya. Nang dumating pa nga ang matinding krisis pang-ekonomiya sa Japan, tuluyan ang bumagsak ang kanyang huling pag-asa. Para kay Masao, na labis na nagpapahalaga sa dangal at reputasyon, hindi lamang pera ang nakataya kundi pati ang kanyang personal na karangalan. Habang ang iba ay marahil napipiliing mag-file ng bankruptcy upang makapagsimula muli, si Masao ay napilitang magkunwaring maayos ang lahat. Hindi niya binabahagi ang kanyang paghihirap sa pamilya at sa halip ay nagpatuloy siyang ngumiti na para bang nananatiling matagumpay ang kanyang negosyo. Sa kanyang isipan, may isang solusyon lamang. Ang pagharap nilang lahat sa katapusan ng sabay-sabay upang hindi maranasan ng pamilya ang kahihiyan at sakit na dulot ng kanyang mga pagkukulang. Isang buwan bago ang insidente, sinikapan niyang bigyan ng masasayang alaala ang kanyang asawa at anak sa pamamagitan ng bakasyon at masasarap na pagkain. Ngunit matapos mawala ang kanyang pamilya, hindi na niya kinayang tapusin ang kanyang plano. Ilang beses din siyang nag-atubili at hindi na kaya nang ipagpatuloy ang kanyang binabalak. Sa halip, nagdesisyon siyang maglakbay ng mag-isa sa iba't ibang lugar upang buuin ang kanyang loob. Ayon sa mga pulis, ang mga gamit na nakita sa hotel sa Nara, kabilang ang isang asul na kable at iba pang palatandaan, ay pahiwatig ng kanyang paulit-ulit na pagtatangka. May mga hotel receptionist din na nagsabing ang taong nag-check-in ay tila hindi kamukha ni Masao. Pinaniniwalaan ng mga investigador na ang matinding epekto ng nangyari kasama ang depresyon at pag-aalala ay nagdulot ng bigla ang pagbabago sa kanyang anyo. Labis na pagpayat, pamumutla ng balat at hindi na pag-aalaga sa buhok at balbas ang naging dahilan kung bakit halos hindi na siya makilala. Sa puntong ito,
Halos buo na ang kabuang larawan ng kaso at lumabas na ang lahat ay mas simple kaysa sa inakala. Karaniwan, bago matuklasan ang tunay na dahilan, tila misteryoso at magulo ang mga pangyayari. Ngunit kapag unti-unting nailantad ang mga detalye at katotohanan, napapagtanto nating hindi pala ito kasing komplikado ng ating iniisip. Kung hindi naiwan ni Masao Matsuda ang audio recording bago siya pumanaw, malamang na isa ito sa mga kasong matagal na pag-uusapan ng publiko bilang isang palaisipan. Sa huling bahagi ng kanyang pag-amin, ipinahayag din ni Masao ang hangarin niya na mailibing siya sa iisang puntod kasama ang kanyang asawa at anak. Gayunpaman, hindi ito sinang-ayunan ng pamilya ni Minako. Sa huli, gumawa sila ng hiwalay na libingan para kay Minako at Nezumi upang mapanatili silang magkasama tulad ng kanilang pagiging malapit noong sila ay nabubuhay pa at makapagpahinga ng payapa. At iyan ang buong kwento ng kaso ng pamilya Matsuda. Isang trahedya na hindi nag-ugat sa galit o kasakiman, kundi sa maling pagkaunawa ng pagmamahal at sa bigat ng labis na pagmamataas. Ang kasong ito ay nagsisilbing salamin ng lipunan na nagpapakita kung paanong ang matinding pressure na magtagumpay at ang matinding takot sa pagkabigo ay maaaring magtulak sa isang tao na gumawa ng mga hakbang na hindi na maibabalik. Nagbubukas din ito ng mga tanong tungkol sa manipis na hangganan sa pagitan ng tunay na passion at pagiging obsesyon at sa pagitan ng pananagutan at pagiging makasarili. Hindi lamang ito basta kriminal na kaso, kundi isang malalim na aral hinggil sa kahalagahan ng pagiging bukas at tapat sa loob ng isang pamilya. Paalala rin ito na sa kabila ng magagandang anyo ng bawat pamilya, maaaring may mga lihim na pinipilit itago. At kung minsan, ang simpleng matapat na pag-uusap ay maaaring maging susi upang mailigtas ang isang buhay. Kapag inaalala natin ang kasong ito, hindi lamang trahedya ng isang pamilya ang nakikita, kundi pati ang kahinaan ng kaligayahan at tagumpay. Pinapaisip tayo nito kung ano nga ba ang tunay na sukatan ng tagumpay at pagkabigo. Marahil ang pinakamahalagang aral mula rito ay ang katotohanan na walang pagkabigong hindi kayang malampasan at walang uri ng pagmamahal na dapat isugal kapalit ang buhay ng ating mga mahal sa buhay. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa kasong ito? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod pang intriguing cases dito sa aming YouTube channel. Maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.